Maayong gabi mga higala. Nanasata sa atong programa karon. Ah, naghisgot kini og ang tema niya mga higala nag-ingon diri. The importance of the government. The importance of the government of 12. Ito sa Ezekiel 47. Nag-ingon siya din sa Habakkuk, a prophet from the Old Testament, was upset and uncomfortable as he looked at the spiritual leaders around him and saw them doing things their own way. In Habakkuk chapter 1 verse 14, naingon siya, gihimo mo ang mga tao nga murag mga isda o mananap nga walay pangulo. No? Gitawag siya ingon na. He expressed his complaint in a prayer. He said to the Lord, why do you make men like fish of the sea, creeping things that have no ruler over them? He continued, I will stand my watch and sit myself on the rampart and watch to see what he will say to me and what I will answer when I am corrected. Habakkuk 2 chapter or verse 1. The Lord answered him, musaka ako sa turi o magbantay aron hulaton kung unsa ang isulti kanako sa Ginoo o kung unsa ang iyang itubag sa akong reklamo. Si Habakkuk no nareklamo no about sa mga Israelites nga gikuan sa mga taga-Ehiptohanon daw sama sa mga kuan lang ba ang uban gipangguyod no. The Lord answered him, saying, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. Habakkuk 2 verse 2. He then affirmed, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Ari sa Habakkuk 2 no atong basahon verse 2. Verse 2, mao kini ang tubag sa Ginoo kang Habakkuk, isulat og klaro sa sulatanan nga bato ang ipadayag ko kanimo aron sayon kini basahon. Sige ingon sa Ginoo sa iya sa kang Habakkuk, isulat na yang pulong ada sa klaro itudlo sa klaro. Naingon siya diri Habakkuk chapter 2 verse 14, kay ang mga tao sa kalibutan punon sa kahibalo bahin sa gahom sa Ginoo, maingon na ang dagat puno sa tubig. Unsa gani gipabalo sa Ginoo Habakkuk nga kinalan ang nasulat ba itarong pagsulat sulatanan sa bato nga bato ang ipadayag ko kanimo aron sayon kining basahon no sayon sabton. Hallelujah. Kay ang mga tao sa kalibutan punon sa kahibalo bahin sa gahom sa Ginoo, maingon nga ang dagat puno sa tubig. So maingon ba nga sa mga sa kasulatan kaning mga panghitabo karon na nila sulat na nidaan mga pasidaan nahitabo sa LA, nahitabo sa katong kagubatan dito sa gawas sa nasod katong una pa jud nga katong Amazon no, dagko kay nga mga sunog sa kakahuyan no sa lugar nila. So nana na sa Biblia nasulat na siya.
ug mahipatik gyud sa kasing-kasing sa tawo nga naagi Ginoo ang labing gamhanan, no? Niingon sa diri Habakkuk chapter 2 verse 14. The Lord was talking about a vision of the government that would come forth in the end times. It would reach the four corners of the earth until the entire world is covered with the glory of God, just as the waters cover the seas. He was speaking of the vision of the government of God. Ana siya, no? Sa atong kinabuhi. Nga ipaila jud nga adunay gitawag siya ingon ba nga propeta. Atong basahon diri sa First King. Unsay nabasa diri sa First King? Atong basahon na sa First King. Unsay nasulat diri? Bahin ni Prophet Elijah na kinahanglan iklaro klarohon jud ni si Prophet Elijah. Nagpaila siya sa iyang kaugalingon. Okay. Akong basahon. Nagpaila si Prophet Elijah sa iyang kaugalingon. Dere. Nag-ingon siya. Basahon ako, ha. First King. First King chapter 18. Basahon ako ang tanan. Unsang papaila ni Elijah siyang kaugalingon nga propeta siya. Kay si Habakkuk, Prophet Habakkuk, gi istoryahan siya sa Ginoo. First King chapter 18. Whole chapter ni siya, no? Akong basahon, nag-ingon siya. Tulo ka tuig na nga wala mag-ulan ug usa niya kahigayon mingon ang Ginoo kang Elijah. Lakaw ug pakita kang Ahab kay paulanon ko na. Busa miadto si Elijah kang Ahab. Grabe nagyod kayo ang kagutom dito sa Samaria nining panahon na. Busa gipatawag ni Ahab si Obadiah nga mao ang nagadumala sa iyang palasyo. Si Obadiah nagatahod gayod sa Ginoo. Sa dihang gipamatay ni Jezebel ang mga propeta sa Ginoo, gitaguan ni Obadiah ang 100 ka mga propeta sa duha ka langom, 50 sa matag langom. Ug gihatagan niya sila og pagkaon ug tubig. Miingon si Ahab kang Obadiah, adtuon nato ang tanang mga tubaran ug lugot sa atong nasod, basig may makita pa kitang mga sagbot alang sa atong mga kabayo ug mga mula, aron masalbar nato sila. Busa gibahin nilang duha ang dapit ug nagsabot kun asa nga bahin ang ilang adtuan ug unya nanglakaw sila. Samtang naglakaw si Obadiah, natagbuan niya si Elijah. Nailahan niya si Elijah. Busa miyokbo siya agig pagtahod kaniya ug miingon, ikaw ba gayud ka na Elijah? Sir Elijah? Mitubag si Elijah, oo, karon lakaw ug sigili ang imong agalon nga si Ahab nga aniya ako dinhi apan
Miingon si Obadiah, Sir, unsa may akong sala kanimo nga buot mo man akong itugyan kang Ahab aron patyon? Sultihan ko ikaw sa tinod at tubangan sa buhi nga Dios, sa buhi nga Ginoo nga imong Dios, nga walay nasod o gingharian nga wala padad-i sa akong agalon ug tawo sa pagpangita kanimo. Kung miingon ang mga pangulo niadto nga mga nasod ug ang mga gingharian nga wala ka sa ilang dapit, papanumpaon sila ni Ahab nga wala gayud nila makita. Wala kagayod nila makita. Unya karon suguon mo ako sa pag-adto sa akong agalon aron ingnon siya nga ania ka dinhi. Unsa man unyay mahitabo kon sa akong pagbiya dadon ka sa espiritu sa Ginoo sa dapit nga wala ko mahibalo Og pag-abot ni Ahab wala ka dinhi, patyon gayud niya ako. Sir, nag-alagad na ako sa Ginoo. Sukad pa sa batan-on pa ako. Wala mo ba mabalitae ang akong gihimo sa dihang gipamatay ni Jezebel ang mga propeta sa Ginoo? Gitaguan ko ang 100 ka mga propeta sa Ginoo sa duha ka langob, 50 matag langob, ug hatagan ko sila og pagkaon ug tubig. Unya karon suguon mo ako sa pag-adto sa akong agalon ug sultihan siya nga ani ka dinhi, patyon niya ako. Miingon si Elijah, ipanumpa ko sa buhi nga Ginoo nga makagagahom nga akong ginaalagaran nga magpakita ako kang Ahab karong gayong adlaw. Busa miadto si Obadiah kang Ahab og gisuginlan niya kini nga anaa si Elijah ug milakaw si Ahab sa pagpakita kang Elijah. Sa diha nakita ni Ahab si Elijah, miingon siya, ikaw ba gayon ka na tigdalag kasamok sa Israel? Mitubag si Elijah, dili ako ang gadala og kasamok sa Israel, kundili ikaw ug ang pamilya sa imong amahan. Tungod kay gisalikway ninyo ang kasuguan sa Ginoo ug gisimba ninyo ang mga rebulto sa Dios nga si Baal. Karon tiguma dito sa bukid sa Carmel ang tanang katawan sa Israel. Ug paadto usab ang 450 ka mga propeta ni Baal ug ang 400 ka mga propeta ni Asherah nga ginapakaon ni Jezebel. Pusa gitigom ni Ahab dito sa bukid sa Carmel ang tanang katawan sa Israel ug ang mga propeta. Miduol si Elijah sa mga tawo mingon, hangtod kano sa aba kamong magsunod sa duha ka tinuohan. Kung ang Ginoo mao ang Dios, sundan ninyo siya. Apan kung si Baal mao ang Dios, sundan ninyo siya. Apan wala mo tubag ang mga tao. Mingon pag-usab si Elijah kanila, ako na lang ang nabilin sa mga propeta sa Ginoo. Apan si Baal may 450 pa ka mga propeta. Karon dadaan ninyo kami ug duha ka turong baka. Unya papili ang mga propeta ni Baal ug usa nga ilang ihawon ipahiwa-hiwa kini, unya ipapatong sa sugnod. Apan kinahanglan dili nila kini halingan. Mausab ang himuon ko sa usa ka baka, ipatong ko usab kini sa sugnod ug dili ko na kuusab kini halingan. Unya pag-ampo kamo sa inyong Dios ug ako mag-ampo usab sa Ginoo, ang Dios nga motubag pinagi sa kalayo mao ang tinuod nga Dios. Uyon ang mga tao. Unya miingon si Elijah sa mga propeta, di ba kamoy una kay daghan kamo, pagpili kamo og usa ka turong baka ug andaman ninyo. Unya pag-ampo kamo sa inyong Dios, apan ayaw ninyo kini halingi. Busa gikuha sa mga propeta ni Baal ang turong baka nga gidala kanila ug giandam nila kini. Unya nag-ampo sila kang Baal gikan sa buntag hangtod sa udto. Isinggit sila o Baal, tubaga kami. Magsayo-sayo sila libot sa halaran nga ilang gihimo, apan walay mitubag. Sa dang udto na gibiay ni sila ni Elijah nga nag-ingon, sige kusgi pa ninyo singgit, kay Dios man ka siya. Tingaling na malandong siya o gapahulay o may giadtuan o nakatulog o kinahanglan nga pukawon.
busa misinggit pagayod sila og kusog ug gisamad-samaran nila ang ilang mga lawas pinagi sa sundang ug espada. Sumala sa ilang nabatasan hangtod nga nagkadugo sila. Milabay na ang kaugtuhon ug padayon pagyapon silang nanawag sa ilang Dios hangtod sa panahon sa paghalad sa panggabii nga halad apan wala gayoy mitubag kanila. Miingon si Elijah sa tanang tao, duol kamo kanako, umiduol ang mga tao kaniya. Nya giayon niya ang halaran sa Ginoo nga naguba, nagkuha siya og 12 ka bato nga nagrepresentar sa 12 ka tribo sa mga anak ni Jacob, ang tao nga gingandan sa Ginoo ug Israel. Gihimo niya ang mga bato nga halaran alang sa Ginoo ug gikanala niya ang palibot sa halaran. Ang kanal nga iyang himo mahimong butangan og 3 ka galon nga binhi. Giayon niya pagplastar ang sugnod sa halaran ug gihiwa-hiwa ang baka ug ipatong kini sa sugnod. Unya miingon siya sa mga tao, bubuin niyo og 4 ka banga nga tubig ang halad ug sugnod. Human nila kini mahimo. Miingon si Elijah, buhiin ninyo pag-usab pagkahuman nila og bubo. Miingon pagayon si Elijah, bubuhi pagayon ninyo sa ikatulong ay gayon. Gituman nila ang giingon ni Elijah ug nagbanaw ang tubig libot sa halaran ug napuno usab ang kalan. Sa pag-abot sa oras sa paghalad sa panggabii nga halad, miduol si propeta Elijah sa halaran ug nagampo. Miingon siya, Ginoo, Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, pamatud ikarong adlaw nga ikaw ang Dios sa Israel ug ako imong alagad ug himo ko kining tanan sumala sa imong gisugo. Samala sa imong sugo, tubaga ako Ginoo, aron mahibaluan nining mga tao nga ikaw Ginoo ang Dios ug ginapabalik mo sila kanimo. Miabot dayon ang kalayo gikan sa Ginoo ug gisunog nila ang halad, ang sugnod, ang mga bato ug ang abog ug nauga ang kanal. Sa dihang nakita kini sa tanang tao, nang hapa sila og mingon, ang Ginoo mao ang Dios, ang Ginoo mao ang Dios. Unya gimanduan ni Elijah ang mga tao, dakpa ninyo ang mga propeta ni Baal. Kinahanglan wala makaikyas kanila. Gidakop sa mga tao ang mga propeta ni Baal ug gidala sila ni Elijah sa lugot sa Kishon ug gipamatay. Mingon si Elijah kang Ahab, lakaw kaon ug inom kay naay umaabot nga kusog nga ulan. Busa milakaw si Ahab aron mukaon. Ug moinom apan si Elijah mitunga sa bukid sa Carmel. Miyukbo siya ug nagampo nga gipataliwan-an ang iyang ulo sa iyang mga tuhod. Unya mingon siya sa iyang sulugon, tungas ug tan-awa dapit sa dagat. Gituman kini sa sulugon. Umingon siya kang Elijah, wala ako'y nakita. Kapito siyang gipabalik ni Elijah sa pagtanaw. Sa kapitong balik, mingon siya kang Elijah, may nakita akong dagong nga daw palad sa tao kagamay nga mipaibabaw gikan sa laod. Busa mingon si Elijah, lakaw og ina si Ahab nga musakay sa iyang karwahe ug pauli aron dili siya maabtan sa ulan. Pagkataod-taod mingit-ngit ang langit tungod sa mga dagom, mihangin ug miulan ug kusog, ug misakay si Ahab sa karwahe ug miadto sa Jezreel. Unya gigamhan sa Ginoo si Elijah, gibera niya pataas ang iyang bisti ug gibaktas. Unya midagan pag-una kang Ahab paingon sa Jezreel. Hallelujah. Dalaygoon ng Diyos sa iyang mga pulong. Salamat sa Ginoo nga gitawag sa ingon na unsa kagamanan ng Ginoo nga atong gialagaran ug gialagaran sa ni Elijah nga gipailang ba nga ang gipamulong ni Elijah gikan sa Ginoo nga tinuod siya nga propeta nga nagpaila siya sa galingon na tinuod siya nga propeta sa Dios kaya ang ginpanulti na tinuod.
No? Yung pinulti na tinuod. So, niingon diri nga sa panahon ni Elijah, panahon ka to sa gutom, panahon na sa paulanan, ipabalo sa Ginoo si Elijah. Tulo man to katuig no, ang huwaw, ang gutom. Tulo ka tuig ang dili mo ulan. Tulo ka tuig ang dili mo ulan eh. Sorry. So tulo ka tuig dili mo ulan. So mo to nga. Gipabalo siya aron paulanan na sa Ginoo. So manigingon nga. Suod si Elijah sa Ginoo. Ug unsay sulti ni Elijah kanagikan sa Dios. Kay nag-agad si Elijah sa sulti sa Ginoo. So ang mga propeta gitawag sigon ba nga dili prophet false ha, dili mini nga propeta kung dili propeta gid siya sa Ginoo. Makiistorya ang Dios kaniya ug gipamatud-an na ni Elijah. Nagpaila siya siyang kagalingon ano man kay ang mata isulti niya nagikan gayud sa Ginoo, dili siya magbot-bot og istorya kung dili gikan sa Dios. Amen. So nag-iwan sa dinhi nga the Lord was talking about a vision of the government. No, vision of the government of John. God's vision for your life. God's vision for your life. No, kato si Elijah, unsa iyang gibuhat. Sugo sa Ginoo siya. Nagipaila sa Ginoo nga siya gamanan. Kalimang kag usa lang ka pad sa tao, ipadagan na iyang sugoon aron pag-agpas aron pabaloon si Ahab ba naman ni Jezebel si Ahab. So yung no ang kapower sa Ginoo no ipadabalo nga to siya mga propeta. God's vision for your life. Numbers have great significance in the Bible. They were especially important to the Jews in order to somehow measure time. God established the government of Job to measure time. He ordained 1 year to consist of 12 months and 1 day to consist of 12 hours. In short, the vision of the government of Job has always been in the Bible. But God desired to reveal it during end times. Now is the time the Holy Spirit is chipping away the excess so that we can see this vision clearly. You must understand that this is God's vision for your life, your church, and your ministry. God wants you to know the vision and turn to it with all of your heart. It represents God's hope for the transformation of the world. Ang heart gid sa Ginoo, pangindahi sa Ginoo nga hinaut-unta gyud ang tanang katawan. Sa tibuok kalibutan maluwas kayo. A vision restoration. In the days of the prophet Elijah, the people had turned away from God. Elijah challenged the prophets of Baal and confronted the people of Israel by telling them that the real God will consume the sacrifice with fire. As this was happening, Elijah decided to restore the ruined altar of God. 1 King 18 sa tutong nabasa. He took 12 stones, one for each of the tribes of Israel, and
reconstructed the altar. Notice the connection between the prophecies of Habakkuk and Malachi. Habakkuk see the anointing of government would come during the end times. Malachi said that the Lord would send the prophet Elijah during the last days so that the world would not be struck with a curse. See Malachi 4:5, chapter 4, verse 5. These prophecies do not only refer to one man in particular. The Lord was referring to the anointing that would flow through the church during these end times. The anointing of Lord, the anointing of Elijah is an anointing of restoration and reconciliation that would turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers. All who have developed the vision have noticed a strong anointing of restoration and reconciliation in the encounter. The encounters where the Spirit of God breaks thick chains of hate and bitterness. No? Kinalan na mabreak na ba? Mabreak na siya. Kabugaton. No? Yung kanang hate. Kanang lagot ka pa o bitaw siya kung bitterness. That is why God showed the prophet Ezekiel the vision of the restoration of the temple. In this vision, he saw water coming out from under the altar. The altar represents the government of God. The vision Ezekiel witnessed was to be fulfilled in these last days. God's altar will be restored when we re-establish the government of God and come together in unity. The leader must be broken. An appropriate leader cannot have selfishness. Sa gani? O sa kaka-leader, dili ka selfish. On the contrary, he should be marked and molded by the power of the Holy Spirit. The Lord uses certain circumstances to mold our character. No? Ako sa ka-leader, ginala siya na anong dugmok gina siya ang leader. Yung karakter para ang katong iyang mga member na makasabot siya sa matag usa, makailag siya sa matag usa. Like he did with Jacob, he led him into a tough situation where he could not do anything but persevere in prayer during the most difficult night of his life. The forces of hell were raging against him. Jacob grabbed onto the heel of the angel of the Lord and refused to let go until he blessed him. That night, Jacob felt his spirit break free from the dominion of his flesh. In just one night, his whole life changed. That is why he said, and Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face and my life is preserved. Nasa Genesis 32 verse 30. Magsay kuan ni Jacob sa kinabuhi. Dili lalim ang kinabuhi ni Jacob. Pero maniging na taas kang naranasan, dagko kang naranasan, taas pod ang tawag sa Diyos kanimo. Dili mo maistag, diwa nimo na experiencehan. Kinalang sa ka-leader broken, must be broken.
Leader must involve other in the ministry. Ma? Ah, Wala lang. naamo rin ang kwak-kwak oh. Tadlo ka. Pabirikulo si mga miling dugo, Lord. Leader must involve others in the ministry. A leader needs to know that his disciples are a vital part of his ministry. He needs to have an open heart towards his 12 and allow them to participate and share by asking them to join him. He is helping them to grow in God. It takes a very generous heart to be able to share with 12 others. Kita ko siya na bisan lang og dili 12 siya, bisan lang nay usa. No, biblical man gyapon na. Nay usa mo kunik sa usa, mo kunik ito sa usa. No, like Pablo. So yung ana atong mga kinabuhi. Nga sa atong mga kinabuhi. Ito siya dito sa Malakay 4 verse 5 to 6. Pamati ka mo sa dili pa moabot ang makalilisang kayong adlaw. Ibalik niya ang mayong relasyon sa mga ginikanan o sa mga kabataan aron nga sa akong pag-abot dili ko tungluhon ng inyong yuta. So salamat kayo sa Ginoo ani no sa iyang mga warning nga kinahanglan nga sa itong mga kinabuhi nga mangandam kita sa itong kinabuhi. Maandam lang kina mintas buhi pa ta pero kung patay na wala na. Hallelujah. Lord, salamat sa imong gugma, salamat Ginoo sa imong pulong karon. Kapiri kami sa imong mali nga dugo kanunay. Kapid-an nga mamalunda Lord aron sa paputitar ka namo God. Ginoo kining tanan. Dito gyud kanim ginapasalamatan ni kanimo Lord. Imo gindong kimaya Ginoo daw taw God. In Jesus mighty name. Imong pulong karon Ginoo mo pinitrit sa matag usa. Kadungog. Hallelujah. God Holy Spirit, ikaw mag-istorya kanila Lord. Jesus mighty name, imo gindong kimaya Ginoo daw taw God.